dito eh. Dito talaga maraming bigas kaysa doon. Mom! 1,430. Mom! 40. Ayan, mga ka-therapy, at bumili nga po tayo ng isang sakong bigas. Yan po ay handog sa atin, sa ibinigay po tulong sa atin ni ma'am. Ayan, ma'am, USA, maraming salamat po, ma'am, sa handog niyo po sa akin ng tulong at nakabili po tayo ng bigas. Ayun nga po, mga ka-therapy, ay naibabahagi natin ang tulong kay Nanay King, at minsan ay nadadala po natin siya ng kanyang pagkain po. Doon na lang o sa loob. Doon na lang o sa loob para isalin ko na lang. Sensya ka na ha. Mga lalaki kong anak, yung isa kasi nasa school. Dito lang, Oo, ayan, dyan na lang. Thank you ha, thank you. hours later. Kamusta? Kumain ka na po ba? Hindi pa. Hindi ako sain kay ikaw man talaga inantay ko. Inantay mo ako. Pero Pero malakas ka, ang bilis mo tumayo ah. kahit ako lang lunok sa labas eh. Mabuti. Ayan, kaya nakaano ako. Pero hindi lang ako gaano bumababa. Kaya ang ubo ko hindi pa naalis talaga. Panaalis. Dito ko ito. Ayan. Init sa umaga ng ulam. May natitira ka? Hindi ko man maayos kasi gaya nito ang dami lang. Hindi ko maayos. Tatanong sa nanay, kasi kanina ako ay napadaan doon sa anak mo. Nag-shortcut ba ako nang uwi? Nakita ko siya doon, binati niya ako. Tapos kinamusta ko siya. Nag-bless siya sa'yo nakaraang araw. Kagabi. Nagpunta siya dito. Nag-away na naman mag-asawa diyan, nagturo. Oo. Ay, nakaupo ako doon, wala akong malay. Opo. Inaano ko nga pala, nagiinom ako ng Tsaa. tsaa. Mm. Kasi sabi ko gabi nakaupo ako, di pa na ako makain. Ang gulat niya ako, kaya nag-usap kami ng itong apo ko, anak ng apo ko. Bigyan na lang tiyanas ang kamoy ko, ito pang kaliwa. Opo. Ayun. Wala man ako magawa na kay nakataas na eh. Di, pinabayaan ko na. Opo. Ibig sabihin lang yun, pag nagmamano siya ay gusto niya kayo maging maayos na. Mamano lang siya pero hindi niya ako kinikibo. Hindi, ang pagmano po niya, may ibig sabihin na yun na gusto niya na magkasundo na kayo. Sa bagay, hindi. Sign yun eh. Sa bagay kasi noong pa man yan sa tagal na. Mm-mm. Sabi ko nga dito, sa tagal-tagal na namin hindi kami kibuan ilang taon nakalipas. Tapos yung kasakit ako, biglang sulpot niya. Tapos kung saan na may sakit ako naman, saka ako inaway. Hindi nga ako makapagsalita. Noon alam mo naman yung ano-ano ko lang, mapabipi lang ako, yun lang. Hayaan mo na yun, Nay. Kaya ngayon, Lagpasin mo na sabi yun. ko ayoko na, lalong masakit na naulit. Kaya hindi nga ako makapagsalita, kaya hingal na hingal ako. Ang daming sinabi sa akin. Kung magsalita ako, lalong hindi na ako makahinga. Mapamatay na ako diretso. Mabigat ang buhay niya. Naputulan na sila ng tubig. Naputulan ko. Opo, ang bayaran daw niya ay 1,400. Tapos kanina, ang asawa niya raw pala ay hindi maayos ang kanilang samahan. Ayan na nga, di pag mag-away yan, dito lang yan takbo. Nananakit daw ang asawa niya. Ay, naghabulan na sa kalsada, minsan upuan, anahabol, minsan halabas. Ang gusto ko na ay magkasundo kayong dalawa. Magkasundo kayo. Kinausap ko siya na kailangan ay makipagkasundo siya sa'yo. Umiiyak siya kanina. Kasi kasalanan naman talaga niya yan. Isipin mo, sabi ng nagpabipi ako, di kay kung kaya ko lang, ako na lang. Opo. Nanghihingi ako dito na 100 pagpamasahe ko. Hindi ko talaga kaya, kailangan may mag-aakay sa akin. Ngayon, ang ginawa ko, inakay ko siya. Ang dahilan talaga ganito. Nakabis ako, nag-antay ako. Gusto ko magpabipi kay, putla-putla ko na doon. Opo. Ngayon, inaway ako dyan talaga. Alam ng tindahan na yan dyan. Diyan pa sa harapan Opo. niya.
Ngayon, ang ano, hindi na ako makakibo. Ano daw ako, nag-artista lang daw ako. Sabi niya, sabi ko, di sige, unahin mo na yan. Kahit kung kapag kapirahan mo, kaysa mo lang, mararamdaman yan yung pagtanda niya. Kaya siguro mag-away naman kayo, basta nag-away yan, dito palipas. Dati nung kagaling-galing ko lang, dito yan nagpalipas. 3 araw sila. 3 araw yata, 3 gabi dito. Hanggang yung anak niya na may anak din. Tapos dito na pagkano. Sige ako, hindi naman ako nag-ano. Thank you po. Ako hindi naman ako nag-ano. Kaya alam ko na, isa pa, inanong niya ako may sakit ako. Dito nabila ako, dito sa akin nakitulong. Opo. Ayun. Hanggat sa umalis sila, wala na akong pagkain talaga. Iyon talaga ang nasamaan na loob ko. Opo. Ayun na nga. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, kailangang magkaayos kayong dalawa. Kasi mabigat sa buhay yan eh, yung may tampuhan, lalo na sa magulang. Alam na, Sabi ko, walang peace of mind ito yan. anak na ano to. Walang perfectong tao eh. Ngayon, nagmamano siya sa'yo, ibig sabihin, humihingi yun ng sorry. Sign yun na humingi siya ng sorry. Magsalita siya, hindi siya gano'n na basta na lang ano, para akong ano. Dapat, Ang nasaktan lang Opo. talaga ako doon. Kita niya na hirap ako. Opo. Kaganyanin niya ako. Kaya doon naman sabi ko, sige na, kung yan, importante sa iyo, agakapirahan mo yung purpose, sige, kasuhin mo na yan. Mabigat- Ano pa? Sabi pa. mabigat ang salita buhay pa niya, naman, Nay. ano. Iunawain Ano pa? mo siya. Tapos ang sabi pa niya sa akin, ano pa, andito na ikaw, nag-artista ka lamang eh. Sabi ba yung gano'n sa akin? Ang sabi ko naman niya sa iyo, ginagawa nga ako na isturbo tuloy, hindi pa niya tapos. Kailangan niyang ibalik ang respeto sa'yo. Wala na siguro kasi mas himali. Bigyan mo ng chance, Nay. Bigyan mo ng chance kasi galing yan Ewan ko sa'yo. lang ma'am, kahit anong pilit. Pare na pare. Hindi ko naman sinasabi na ano kayo, yung parang alam mo yun, nakatawaran. Pag nandyan sa'yo, Isinir ko yan kay Padir. apo, Isinir ko yan. Kinausap ako niya. Sabi ko, Padir, ang inaano ko naman, sabi ko diyan sa anak ko, kay kilala ko talaga, maliit pa talaga, may sobrang kasungitan yan, mga kapatid niya, sabi ko, huwag kasundo. Ngayon, ang sabi niya, si Padir, tulungan ako nun dati. Ngayon, sabi niya sa akin, o sige nanay, kung iyon ang ano mo, para ano, huwag mo nang pansinin. Pabayaan mo siya, kay malay mo banda huli makapag-isip-isip. iyo po, tama yun. Eh, ngayon, ang sabi ba dito, ganun, ilan taong hindi kami kibuan, wala talaga. Kinausap ko siya kanina, Nay. Ang sabi ko sa kanya, mabigat sa buhay kung ang relasyon mo sa magulang mo ay hindi maayos. Sabi ko, ayusin niya. Wala naman ako ginagawang masama. Ganun lang nakiusap. Yung naghihirap siya na naghihirap po siya. Kinausap ko siya na gusto ko ay, sabi ko sa kanya, ay dalawin ka niya dito. Tanggapin mo siya kung dalawin ka niya. Kasi anak mo yan eh. Mabigat ang buhay ng anak mo. Kailangan yung boundary ng alitan niyo mawala. Kaya, Umiiyak siya kanina. Ang bigat daw ng buhay niya. paano hindi magbigat sa ginawa nga niya sa akin? Sobrang busy niyo nung araw. Hindi niyo siya masyadong nag-guide. Kasi puro kayo trabaho, puro kayo labada. Siguro ganun. Opo. Pero may pinagmanahan siguro ito, banda Hindi. kabila ko. Hindi po, Nay, Kasi nasa... mayroon na akong pinagmamanahan mo. Bakit ang iba hindi? Basta, Nay, kailangan yung... Galing kasi yan sa sinapupunan nyo. Kailangan yung Alam mo yun, yung wala lang galit, walang ano. Para magaan ang buhay niya at masaya naman yung puso mo. Kung ano man yung pagsagot-sagot niya sa'yo na nakaraan, sabihan ko rin siya na ibalik ang respeto niyo sa isa't isa. Ay, bang ko naman. Kaya ako parang nga. Kasi nung nakaraan, kagaya sabi mo sa akin, wag mo nang kausapin. Sagot-sagutin ka lang yan, masaktan ka, di ba? Pero hindi naman nangyari. Nakinig naman siya sa akin kanina. Umiyak pa nga siya eh. Ibang tao ka kasi. Ibang tao ka. Opo. Ngayon, ang inaano ko lang, ako, mga anak nga niya lahat kaaway. Yung maraming anak lang sa tabi. Ay, kung mag-away yan, sagutan talaga yan sa kuryente, ilaw, dahil lang sa ganun. Pinutulan tubig. Ilaw.
Na kawawa ang mga bata pagka magulo ang pamilya. Laging nag-aaway, laging ano, Kaya nga kawawa. yan, mahirap ma'am. Sabi ko, oh, ilan kayong dikit-dikit dito, dalawa, balik tatlo doon na may anak niya. May mga anak. Halos na sila malas kayo. Nadara na nga sa kamalasan na. Isang bahay eh. Malas na. Ilan silang pamilya nanay doon sa bahay Bali, niya na yun? apat. 4 na pamilya. Mabigat para sa kanya. Iyan na nga niya. Pero ano ko sa akin, nanay niya ako, hindi ako nagkakampi sa kanila. Siya naman talagang mali. Opo. Kailangan man lang intindihin. Opo. Basta, nanay ha, kung sakaling dumating ang anak mo dito, tanggapin mo. Kasi anak mo yan. Bihira mag-akyat dito pag nag-aaway lang. Sakali Hindi po, ko kasi kinausap ko siya kanina. Sakali, tanggapin mo kasi anak mo yan eh. kung saan, hindi ko lang pinakialaman, pinabayaan ko lang kung saan siya. Alisin mo na po yung sama ng loob. Alam ko ang mga senior ay sensitive na yan. Sobrang sensitive, maramdamin. Para sa akin, hindi na matatanggal, kaya lalo pang matanda. Lalo pang matanda na ako. May sakit pa. Bihira nga ako magsalita na, kaya minsan makaupo ako dyan, tahimik lang ako. Kasi hindi, mahirap. Mahirap talaga. Pag sinuyo ka po ng anak mo ay tanggapin nyo. Kasi yun ang papel. Ang magulang habang buhay, magulang talaga yan eh. Uunawa. Di ko lang alam kung susuyo o ano yan. Kinausap ko na po siya, nanay. Nag-usap na po kami kanina. Madali lang yan. Baka dumating siya dito, isang araw, kausapin ka, hayaan mo lang. Madali lang yan kausap. Madali lang sumagot. Pero hindi ba? Hindi po ano. Bigyan niyo po ng chance. Kasi tumatanda ang tao, nagmamature din. Sinabi ko sa kanya, ang anak na may tampo sa magulang or ang magulang may tampo sa anak, mabigat po yan sa buhay. Sinabi ko yun sa kanya kanina. Alam ko yan. Kaya Kasi yan ang pangako ng Diyos na pag ikaw nagrespeto ka sa magulang mo, nagagalang ka sa magulang mo. tumanda na kasi ako sa simbahan. Kaya mga pare ang inaano ko. Opo. Kinakausap ko sa problema ko. Opo. Yan ang ano sa akin. Kailangan nyo po maging open sa anak nyo. Open na hindi ka sisigaw, hindi ka magbigay ng sama ng yung masama, ay, parang Hindi open nga ka ako- sa kanya hindi na nga ako nagisigaw sa kanya. Hindi ako sa kanya nag-ano siya nga umaano sa akin. subukan nyo po, Nay, kasi maaring magbago ang anak mo dahil napakahirap na buhay niya. Siguro ma'am Saga, talaga wala ng pagbabago yan. Ganyan na talaga yan. Ana, yan lang po ang pakiusap ko sa'yo na sakaling dumating ang anak mo rito, humingi siya ng sorry sa'yo, eh tanggapin mo na lang, no? Kasi yun ang ano nating mga magulang sa mga anak, talagang unawain ang mga anak kasi galing talaga yan sa ating sinapupunan. So, ang pagiging magulang ay wala ng ano yan, wala ng hangganan yan. Magulang talaga is magulang. So, hanggang kayang unawain, unawaan na lang kayo. Nahiya kung sakaling siya ay dumating. Kung hindi naman ako, ano talaga, nadamot. Mm-mm. Kasi ang inaano ko lang naman, isa pa, malapit na ang buhay ko. Malapit na sa mundo ang ano ko. Kaya nga po, kung ayan ay nararamdaman nyo, eh kailangan nyo po talagang magpatawad sa anak nyo. Kasi yan, dalawa na lang ang anak mo. Matigas ang ulo, patawarin mo. Yun nga raw po ang ang binibigyan ng ano tawag dito, ng binibigyan ng mahabang pangunawa yung mga anak na matitigas ang ulo kasi sila talaga yung kailangan ng gabay ng magulang. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko mababait naman yung sunurin sa akin. Hindi sa akin pala sagot. Iyon na nagkawarara na. Ibig sabihin ay nasa mga sayo pa rin ang pagpapatawad talaga niyan kasi ganun talaga, may anak talaga na hindi mo makuha ang loob, iba ang paglaki nila. Eh, syempre, magulang tayo, kailangan unawa pa rin. Mahirap naman yung... Hindi lang kita masagot talaga yan. Hindi ko talaga sigurado. Kasi, Hindi mo po sigurado na magpatawad ka? so, patawad pinabaya ako yung ilang taong kami lang Opo. pinabaya ako. Ano po yung hindi nyo po sigurado? Hindi ko sigurado yan na magkaano pa ulit kami, magkasundo ng kagayan mo na ano. Kaya talagang ugali na. Kung hindi na magkasundo, basta ano lang, yung parang napatawad mo siya. Pag dumating sa'yo, tanggapin mo.
Imaginein mo, Maski si, galing yan sa sinapupunan mo, tapos pinalaki mo. tapos ganyan Diba? ginawa, ang ganti sa'yo, pinalaki mo, pinaghirapan. Opo, kaya nga po, unawa. Ngayon, nakinausap ko siya kanina, umiiyak siya. Sinabihan ko talaga siya na ang pagrespeto sa magulang ay bibigyan ka ng mahabang buhay ng Diyos. Yan ang ano ko. Paggalang at pagrespeto sa magulang, pag-alaga sa magulang. Bahala naman. Kasi Sabi ko lahat po, parang naka-boundary kasi yan eh. Mabigat ang buhay mo pag ikaw ay hindi maayos ang pag-ano mo sa magulang mo. Ngayon, sabi ko sa kanya, subukan mo na makipag-usap sa nanay mo kasi baka gumaan ang buhay mo. Yan ang sinabi ko sa kanya. Umiyak siya kanina. Bigat na bigat daw siya sa buhay niya. Kasi ang asawa niya talaga, simula noon, wala daw talaga sa ayos ang relasyon nila. Hirap siya. hindi naman niya ako masisi dyan, kay kagustuhan niya yan eh. Kaya nga po, ibig sabihin po, ang anak nyo ay mabigat ang buhay. Kung ang pagpapatawad mo ang makapagpapagaan ng buhay niya, mas maganda. Siguro mamili lang ako ang nakapabigat sa buhay niya, asawa niya talaga. Kasi ang inaano ko, mabigat ang buhay. Akala ako, pag ano-ano niya, pera ko sa marami man din sana ako talaga naipon ng pera. No? May pera ako. Naubos-ubos sa kanya. Normal naman yun, ay Walang kasi nangyari. ganun talaga eh. Pag ang anak, kung may pera naman yun, hindi naman yun hihingi sa'yo. Hindi naman yun mag-aano ng mga ano mo dito, mga naka-budget mo dito na gagamitin. Hindi bali naman kung naisip man lang niya, medyo gantihan man lang ang pagkaano ko sa kanya. Wala eh. Hmm. Wala. Kahit nga mga Sa totoo lang na maaring may ugat talaga kayo na may tampo siya sa'yo, may tampo ka sa kanya, kaya siya ganyan mag-ano sa'yo. Baka may mga dahilan pa siya ng mga panahon. Kasi nga, ikaw ay ano sa trabaho, lugmok sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, ang nanay niyo hindi nag-asawa. Naglabada para i-ano kayo, itaguyod kayo. Kaya sabi ko, puntahan mo, kausapin mo si nanay. Kasi sabi ko, ako naaawa talaga na mayroon sa pagitan nyo, merong nakaharang. Nanay, yan lang po ang pakiusap ko sa'yo na sakaling dumating ang anak mo rito, humingi siya ng sorry sa'yo, tanggapin mo na lang, no? Kasi yun ang ano nating mga magulang sa mga anak, talagang unawain ang mga anak kasi galing talaga yan sa ating sinapupunan.